John chapter 9, John chapter 4. Okay, John chapter 4. Then, simulan natin ng verse 1. Okay. Verse 5 na lang. Simulan natin verse 5. Sabi dito, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. John chapter 4 verse 6. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I am a Samaritan. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, if you knew the gift of God, who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you a living water. Thank you, Lord God, for your word. Father God, as we have this offering, we pray, Father, that will allow us, i-reveal mo sa amin, Panginoon, yung anong kaugnayan nitong living water na to, Lord, sa aming ginagawa na offering, God. Thank you. In Jesus' name. Amen. Okay. So, mga kapatid, sino na excited sa offering? Okay, excited kayo magpuri. Okay. Actually, offering time is a worship is a worship also to God. Dito, sa usapan sa John chapter 4, as alam natin yung istorya, nandun yung Samaritan woman, tapos andun si Jesus Christ. Tama? Sila ay nagkita. Tapos sabi nun, humingi yung si Jesus Christ ng tubig sa Samaritan woman, pero hindi naman kasi hindi nakikisama, hindi nakakahalubilo ang mga Samaritano sa mga Hudyo. Okay. Si Jesus ay isang Hudyo. Ang mga Samaritano ay naniniwala sa Diyos, kaso may halo sila eh. May halo. Ika nga, mixture sila, hindi sila puro. Ano halo nila? May halo sila ibang bansa. Hindi sila purong Israel. So parang Israelite yung nanay, iba yung tatay. Parang ganon. So sila mga tinatawag na Samaritano. Tapos sa dulo ng usapan nila, sinabi ni Jesus, darating ang araw, kasi dumating yung pag-uusap nila sa worship eh. Sabi ng Samaritan woman, nag-worship kami sa lugar na to, nag-worship ang Hudyo sa mga lugar na to. Tapos sabi ni Jesus, darating ang oras kung saan ang Ama sa langit ay hanap ng mga totoong worshiper that will worship Him in spirit and in truth. Okay, what does it mean when you said, let's worship God in spirit and truth? Okay, pag sinabing spirit, it is according to the presence of the Lord. It is according to your heart. Hindi ito galaw-galaw lang, di ba? Kanina, nagpupuri tayo, nagpipraise and worship tayo, hindi ka gumagalaw kasi sinabi lang sa'yo gumalaw. Gumagalaw ka kasi gusto mo yung ginagawa. Amen? Amen. Okay, ano yun? Truth. Yung truth, ayun, according sa Word of God. Okay? According sa Word of God. Ngayon, sabi ni Jesus Christ doon, kung kilala mo lang kung sino yung tinatanungan mo, binigyan kita ng, living water. Ano yung living water na yun? Actually, living water is walang iba kundi ang Holy Spirit. Para sinasabi ni Lord, kung alam mo lang na ako yung nagtatanong sa'yo, ako yung Diyos mo, then di mo na kailangan mag-ask na kung ano-ano. Kaya kong ibigay sa'yo yung pinakailangan. Ano yun? At tayo kasi bilang mga anak ng Lord, alam niyo ba na minsan, pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, napo-frustrate tayo. Tama o mali? Tama. Ha? Sino po frustrate dito pag hindi mo nakukuha yung gusto mo? Diba? Yung totoo. Sino po? Dati ako, Kuya Mike. Dati ako ginagawa dati ko. So, di ba, po-frustrate ka? Sobra-sobra, super? Sino naiirita pag hindi mo nakukuha yung gusto mo? Sino naiinis pag hindi mo nakukuha yung gusto mo? Dati Ito tanong. Tatanungin ka ni Jesus ngayon. Kilala mo ba yung tinatanungan mo? Hindi. Kanino ka humihingi? Kay Lord. Diba? Gaano mo kilala si Lord? Gaano mo kilala si God? Diba? Kanina kinanta natin our God is greater. Kanina kinanta natin that God is awesome, God is powerful. Diba? He can do the impossible, turning water into wine. Diba? So, ibig sabihin, kung kilala mo na ganun yung nature niya, di dapat kilala mo rin na bilang anak niya, karapatan mo humingi sa kanya.
Amen? At karapatan niya rin, bilang bahal ka kasi niya, ibibigay niya kung ano nais mo. As long na hindi ka mapapahamak at according sa kagustuhan niya. Agree? Naniniwala ba kayo doon? Okay. Kaso may kailangan gawin. Ano yun? Sabi doon, kailangan mo humingi. Ang tanong, humihingi ka ba? Yes. O, isa lang nagsabi ng yes. So, isa lang humihingi. Ako, humingi ako na. Di ba? Ready go. Humihingi ka ba? Yes. Okay. So that's the first step. You wanna receive something from God? Then ask Him. And the second step is, dito natin papasok. Ito yung tinatawag na principle ng sowing and reaping. When God says, you sow what you reap, He really mean it. Ano ibig sabihin nun? When you sow something sa kingdom ng Lord, whether kabutihan, oras, pera, lakas, i-reap mo yan. Pagmamahal, i-reap mo yan. Hindi mo siya i-reap ng isa lang. Kanya, nag-sow ka ng isang pagmamahal, ilan ma-reap? Eh, More than. More than. isa, more than. At depende yun kung saan ka nagtanim. Depende yun sa klase ng lupa na tinaniman mo. Minsan, nagtanim ka, may kilala ako, ito, mayroong isang company, ang ginagawa nila, hindi ko na mention yung company na to ang ginagawa nila, they sow yung kanilang company income, 90% of their company income, sinusow nila sa kingdom ni God. Bisa binibigay nila, pera to usapang pera to. Binibigay nila lahat ng pera nila sa kingdom ni God. In other words, sa churches, binibigay nila. Tingnan nyo, yung kumpanya ngayon, na yun, matatag pa rin, buhay na buhay, at isa pa rin sa pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas. Ano pong Correct. Okay. It was 90%, ha? San Miguel ba? Christian nga, San Miguel Bill ka naman dyan. Yung company. Okay, basta. Okay, sige. That is 90%. Okay, so hindi siya San Miguel. Oh, secret na, secret nga. Kaya nga mini-mention ng name eh. Okay. Kuya Mike, kaya ko ba yun? JP Morgan. And Pilipino. JP Sa Pilipinas. Ano Pilipinas? JP Morgan and Chase. So, ano ibig sabihin nun? JP Morgan and Binibigyan Chase. nila 90%. Bakit? Yung 10% sa kanila ay higit-higit pa. Para pasweldohin lahat ng empleyado nila, patakbuhin yung buong kumpanya. Malaki yun. Diba? So just imagine. Multinational, pero dito. Basta. Okay? 91% yung binibigay ko. So, hindi ko naman sinasabi sa'yo na bigay mo yung 90% mo ngayon, no? What I'm telling is, when you trust the Lord and you ask Him and nag-obey ka sa kung anong pinapagawa niya sa'yo, and you sow everything kay Lord, then God will do a miracle in your life. Amen ba? Amen. Ba't ang hina ng amen niya? Amen! Okay, so, sige, let's bow our heads, let's pray. Father, we thank you, Lord God, for this teaching, Lord, that you said, whatever we ask, we will receive. And tulad sa Samaritan woman, sabi mo sa kanya, kung kilala mo lang yung tinatanungan mo. Lord, kilala ko po namin yung tinatanungan po namin. Kilala namin na ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos, na kayang ibigay, kayang gawin ang imposible, gawing imposible, Lord. Walang imposible sa iyo, Lord. Maraming salamat po at sa aming pagbibigay sa hapon na ito. May you remind us na it's not about the amount, Yes, God. but about the heart. Yes, God. It's about the heart. Thank you, Lord, and Holy Spirit, just lead us. At gamitin po ninyo itong giving namin, itong malilikom namin sa lapi para sa advancement ng kingdom mo, like Bible studies, like paghahanap ng house of worship, at like instruments. Lord, maraming salamat po. We love you, we praise you. Amen. Amen. So, Amen.